Pinoy Kwento, Tagalog Horror Stories. Sa liblib na baryo ng San Rafael sa Batangas, tahimik ang buhay ng mga tao. Karamihan sa kanila ay magsasaka, habang ang iba naman ay nangingisda sa ilog. Hindi marangya ang pamumuhay, pero sapat na ito upang makaraos. Ang mga magkakapitbahay ay magkakakilala at halos lahat ay magkakamag-anak sa malayong linya ng dugo. Ngunit sa kabila ng kasimplihan ng kanilang pamumuhay, may isang bahay sa dulo ng baryo na iniiwasan ng lahat. Luma na ito, may mga sirang tabla at lumot sa bubong. Parang matagal nang hindi naaayos. Dito nakatira si Aling Nati, isang matandang babae na bihirang makausap ng mga taga-baryo. Ang kasama niya sa bahay ay ang kanyang apo na si Rodel. Si Rodel ay 7 o 8 taong gulang. Ngunit kakaiba siya sa ibang bata. Hindi siya naglalaro sa lansangan. Hindi rin pumapasok sa eskwela. Kahit ang mga matatanda sa baryo, hindi siya nakikitaan na sumisilip man lang sa bintana. Ang sabi ng ilan, may sakit daw ito. Mahina ang katawan, madaling mahilo, at hindi pwedeng maarawan. Kawawa naman yung bata, sabi ni Mang Luis, habang kausap ang ilang kapitbahay sa tindahan ni Aling Rosa. Ang daming batang gustong makipaglaro sa kanya, pero ni minsan, hindi lumabas yon. Baka naman may matinding karamdaman, sagot ni Aling Rosa, habang inaayos ang mga panindang dilata. May mga sakit talaga na hindi dapat maarawan, di ba? Nakakatakot lang, bulong ni Lando, ang isa sa mga magsasaka. Sabi ni Ka Erning, isang beses nakita niya sa bintana yung bata. Pero kakaiba ang itsura, maputla, tapos parang may dugo sa labi. Napatingin ang iba sa kanya, pero walang gustong magsalita. Hindi nila alam kung kwentong barbero lang ito o may katotohanan. Simula nang tumira si Rodel sa baryo, napansin ng mga residente na may kakaibang nangyayari. Noong una, mga manok lang ang nawawala. Madaling ibintang sa mga ligaw na aso o kahit sa mga ibang hayop sa gubat. Ngunit nang sunod-sunod na ang pagkawala ng mga alagang baboy, kambing, nagsimula ng kabahan ang mga tao. 4 na baboy ang nawala sa akin nitong nakaraang linggo, reklamo ni Mang Ben sa mga tambay sa tindahan. Sino ba naman ang walang hiyang magnanakaw ng baboy nang walang ingay? Kahit manok ko, wala na, sagot naman ni Aling Lisa. Noong isang gabi, narinig ko pang tumitilaok, pero pagdating ng umaga, buto na lang ang natira. Pinuntahan ng ilang kalalakihan ang mga kakahuyan sa paligid ng baryo. Umaasang mahahanap ang mga hayop o kahit bakas ng kung sino man ang salarin. Pero wala silang nahanap, ni isang palatandaan, ni isang yapak sa lupa. Ang mas nakakakilabot, ang mga natitirang buto ng hayop ay parang nilapang mabuti, walang natirang laman, at ang ilan ay parang kinagat ng matatalas na ngipin. Isang gabi, naglalaro sa labas sina Dario, Rico at Kaloy. 3 kabataang sanay sa pagkalat sa baryo kahit 10 oras ng gabi. Karaniwan nilang trip ang paghahanap ng adventure, lalo na sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng iba. Daan tayo sa dulo ng baryo, mungkahin ni Rico. Tingnan natin kung may multo nga doon. Baliw ka ba?
Sagot ni Kaloy. Sabi ni Inay, huwag tayong lalapit sa bahay ni Aling Nati. May sakit yung apo niya. Napangisi si Dario. Sakit o sumpa? Nagkatinginan ng tatlo. Hindi man nila aminin, may takot silang nararamdaman. Pero ang takot ay hindi sapat na dahilan para hindi nila subukan. Dahan-dahan silang lumapit sa dulo ng baryo. Walang ingay sa paligid, maliban sa mga kuliglig at mahihinang kahol ng mga aso. Nang matanaw nila ang bahay ni Aling Nati, napansin nilang may bukas na bintana sa itaas. At doon, sa dilim, may isang figurang silang nakita. Maliit ito, pero ang katawan ay balingkinitan na parang tuyot. Nakayuko ito, parang may kidakain. At nang bahagyang lumiwanag dahil sa buwan, doon nila nakita ang nakakakilabot na tanawin. Si Rodel, nakasubsob sa isang patay na aso. Ngumangasab sa laman nito na parang gutom na gutom. Napahigpit ang hawak ni Kaloy sa braso ni Rico. Diyos ko! Biglang tumingala si Rodel. Matingkad ang dugo sa kanyang labi at ang kanyang mga mata. Pulang-pula. Napansin niyang may mga nakatingin sa kanya at dahan-dahan siyang tumayo. Napatakbo ang tatlo. Halos magkandara pa sa takot. Hindi nila iniisip kung mahuhulog sila sa kanal o madadapa sa bato. Ang mahalaga, makalayo sila sa lugar na iyon. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa mas malaking balita. Nawawala si Mang Enrico, isa sa mga lasinggero sa lugar. Huling nakita siyang pauwi mula sa inuman bandang hating gabi. Lasing na lasing daw ito, pero sanay na siyang maglakad pauwi kahit madilim. Ang nakapagtataka, wala ni isa mang bakas ang nakita sa kanya. Nang hanapin siya ng mga tao sa paligid, natagpuan nila ang kanyang tsinelas sa isang kanto malapit sa bahay ni Aling Nati. At sa di kalayuan, sa isang madamong bahagi ng gubat, may natagpuan silang mga patak ng dugo. Walang may gustong magsalita, walang may gustong umamin sa hinala nilang pumapasok sa kanilang isipan. Pero sa puso ng bawat isa, alam nilang may hindi tama. At ang sagot ay nasa loob ng bahay ni Aling Nati. Madaling araw pa lang, nagkakagulo na sa baryo. Halos lahat ng residente ay nagtipon sa may plaza. Nag-uusap-usap tungkol sa pagkawala ni Mang Enrico. May ilan na sumisilip sa bahay ni Aling Nati mula sa malayo. Pero wala ni isa ang naglakas loob na kumatok o lumapit. Baka naman naligaw si Mang Enrico, sabi ni Aling Rosa habang nagtatakip ng balikat dahil sa lamig ng hangin. Lasing yon, baka kung saan-saan lang natumba. Yung dugo sa gubat, sagot ni Mang Luis. May hayop bang pumatay sa kanya? Wala namang ahas na ganyan kalaki para atakihin ang tao. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan sa kanila ang gustong isipin na normal lang ang nangyari, na baka bumagsak lang si Mang Enrico sa bangin o natangay ng ilog. Pero hindi nila maalis sa isip ang isang bagay, ang nakita ni Dario kagabi. Habang nag-uusap ang mga tao sa plaza, dumating si Kapitan Nestor. Matanda na ito, pero matapang at may respeto sa baryo. Sa kanyang pagdating, bahagyang humupa ang ingay ng mga nagkukumpulan. Masyado na kayong nagkakagulo, sabi niya habang tinitignan ang mga nakapaligid sa kanya. Hindi natin pwede
basta-bastang pagbintangan kung sino man. Pero dahil malapit sa bahay ni Aling Nati ang nakitang dugo, kailangan nating malaman kung may nalalaman siya. Hindi man gustuhin ng lahat, wala silang ibang choice kundi sundan si Kapitan Nestor papunta sa bahay ni Aling Nati. Habang naglalakad, ramdam ang bawat kaba sa bawat isa. Nang kumatok ang kapitan, walang sumagot. Pero narinig nila ang bahagyang tunog ng galaw mula sa loob. "Nati, tao po." Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Tumambad sa kanila ang matandang si Aling Nati, nakasuot ng lumang duster, halatang kagigising lang. "Ano na naman to, kapitan?" tanong niya. Kita sa mata ang iritasyon. "Nati, may nawawalang tao kagabi. May dugo kaming nakita malapit sa bahay mo. Gusto lang naming malaman kung may narinig ka o nakita ka." Bahagyang kumunot ang noo ni Aling Nati. "Wala akong alam dyan. Mahimbing ang tulog ko. Wala rin namang ibang tao rito kundi ako at ang apo ko." "Pwedeng makita ang apo mo?" tanong ni Kapitan Nestor. May saglit na katahimikan bago sumagot si Aling Nati. "Natutulog pa. Mahina ang katawan ni Rodel. Hindi basta-basta magigising sa ingay." Hindi na pinilit ng kapitan, pero may nararamdaman siyang hindi tama. "Kung sakaling may nalaman ka, pakiusap, ipaalam mo sa amin." Dahan-dahang isinara ni Aling Nati ang pinto. Nang wala na sila sa harap ng bahay, lumapit si Dario kay Kapitan Nestor. "Kap, may sasabihin kami. Ang lihim na natuklasan namin." Habang naglalakad papunta sa bahay ng kapitan, ikinuwento ni Dario, Rico at Kaloy ang nakita nila kagabi. Ang batang si Rodel, may dugo sa labi, ngumangasab ng laman ng aso at pulang-pula ang mga mata. Napakunot noo ang kapitan. "Sinasabi niyo bang si Rodel ang dahilan ng pagkawala ni Mang Enrico?" Nagkatinginan ng tatlo, pero walang makasagot. Hindi man nila tahasang sabihin, may bumibigat na pakiramdam sa kanilang dibdib. Gabi na nang makabalik ang tatlo sa kani-kanilang bahay. Ngunit imbis na mapayapang matulog, nagising si Dario sa isang kakaibang ingay. May mga nagkakaluskos sa loob ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha ang kanyang flashlight at lumapit sa bintana. Madilim sa labas, pero nang i-on niya ang ilaw, may gumagalaw sa may likuran ng bahay nila. May tao. Agad siyang bumaba, nag-ingat na wag makalikha ng ingay. Nang sumilip siya sa likod bahay, natigilan siya. Si Rodel. Nakatayo ito sa gilid. Nakayuko. Parang may inaamoy sa lupa. Kitang-kita niya ang payat na katawan nito. Halos wala ng laman. Pero ang mas nakakakilabot, ang mata nito ay maliwanag sa dilim. Pulang-pula, parang mata ng isang hayop. "Rodel," bulong ni Dario. Dahan-dahang lumingon ang bata. At nang makita niya ang mukha nito ng buo, napaatras si Dario. May dugo sa bibig ni Rodel. At ang kamay nito may hawak na isang piraso ng laman. Hindi sa hayop, kundi sa tao. Biglang ngumiti si Rodel. Kita ang matatalas niyang ngipin. At bago pa man makasigaw si Dario, mabilis na tumakbo si Rodel pabalik sa kakahuyan. Kinabukasan, walang ibang naiisip si Dario kundi ang nakita niya kagabi. Kaya agad niyang pinuntahan si Rico at Kaloy para sabihin ang nalaman niya.
Si Rodel nga, nakita ko siya kagabi. May kinakain siyang... Napalunok si Dario. Laman ng tao. Napakunot noo si Kaloy. Sigurado ka bang tao yun? Anong hayop ang may laman ng ganun? Sagot ni Dario. Kita sa muka ang takot. Hindi to normal, pre. May kakaiba kay Rodel. Hindi sila sigurado kung paano ipapaalam sa iba ang nalaman nila. Kung sasabihin nila sa matatanda, baka sabihin lang na imbento ang lahat. Pero kung tatahimik sila, baka may susunod pang mawala. Kaya nagdesisyon silang puntahan si Kapitan Nestor muli. Bandang hapon, muling kumatok sa bahay ni Aling Nati ang kapitan, kasama ang 3 binata. Muling binuksan ni Aling Nati ang pinto, at nang makita niya ang mga kasama ng kapitan, halata ang kaba sa kanyang muka. Ano na naman to? Tanong niya. Mas matigas ang boses kaysa kanina. Nati, alam na namin. Diretsong sagot ni Kapitan Nestor. Hindi normal ang bata mo. Bahagyang lumakas ang hangin. Tila nagbabadya ng masamang pangyayari. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Nakita siya kagabi, sabi ni Dario. May dugo sa bibig, may kinakain. Tao yun, Nati. Halos hindi huminga ang matanda. Napapikit siya sandali sa kabumuntong hininga. Hindi ko siya anak. Mahina niyang sabi. Hindi ko rin siya tunay na apo. Nagkatinginan ng lahat. Saan mo siya nakuha? Tanong ng kapitan. Noong bata pa siya, natagpuan ko siya sa kakahuyan. Mag-isa lang, umiiyak. Duguan ang damit. Akala ko, inabandon na siya ng magulang niya. Tumigil si Aling Nati sandali. Parang nag-aalangan kung itutuloy ang sasabihin. Pero noong unang gabing dinala ko siya sa bahay, may nawala ng hayop. Lalong bumigat ang pakiramdam ng lahat. Wala na tayong oras maghintay, sabi ng kapitan. Kailangan nating hanapin si Rodel bago may mawala ulit. At bago pa makapagsalita si Aling Nati, narinig nilang muli ang isang nakakakilabot na tunog. Isang ungol, mababa, malalim, gutom na gutom. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Rodel, nakatitig sa kanila at unti-unting naglalaway sa gutom. Nanigas sa kinatatayuan si Kapitan Nestor at ang 3 binata. Sa dulo ng hagdan, nakatayo si Rodel, hubad ang pang-itaas, payat ang katawan, at kitang-kita ang bawat buto sa kanyang dibdib. Nangingintab ang bibig niya sa laway at dugo, habang ang pulang mga mata ay nakatitig sa kanila na parang hayop na gutom na gutom. Rodel, mahinang sabi ni Aling Nati. Nanginginig ang boses. Bumaba ka, anak. Ngunit hindi gumalaw ang bata. Bagkus, dahan-dahan itong yumuko. Isinubsob ang muka sa sariling kamay at sinimulang dilaan ang natutuyong dugo sa kanyang palad. Ano to, Nati? Tanong ni Kapitan Nestor. Hindi na maitago ang kaba sa kanyang boses. Anong klaseng bata yung kinalinga mo? Hindi ko alam, sagot ni Aling Nati. Nangingilid ang luha. Akala ko, normal lang siya. Akala ko, isang batang inabandona. Biglang gumalaw si Rodel. Isang mabilis na galaw. Parang asong handang sumunggab. Napaatras si Rico at Kaloy, habang si Dario ay napahawak sa balikat ni Kapitan Nestor. Diyos ko, bulong ni Dario. Hindi na siya tao. Napakapit si Aling Nati sa kanyang dibdib. Nanginginig ang buong katawan. Kitang-kita niya kung paano dumila si Rodel
sa sariling labi bago lumundag pababa sa hagdan. "Tumakbo kayo!" sigaw ni Kapitan Nestor. Nagkanya-kanyang takbuhan ang lahat. Si Aling Nati ay napasandal sa dingding, hindi makagalaw sa takot. Si Rico at Kaloy ay mabilis na lumabas ng bahay, habang si Dario ay napaiwan, natumba sa sahig. Mabilis si Rodel. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Dario, nakaluhod. Ang mga kuko niya ay lumalatay sa kahoy sa sahig. Naamoy ni Dario ang panis na dugo mula sa bibig ng bata, at nang ngumiti ito, lumitaw ang maliliit pero matatalas na pangil. "Dario!" sigaw ni Kapitan Nestor. Hinatak siya palayo. Bago pa makalapit si Rodel, biglang bumagsak mula sa ibabaw ng cabinet ang isang lumang balde na puno ng tubig. Si Aling Nati ang nakahawak sa balde. Nanginginig ang mga kamay. "Wag, anak!" pakiusap niya, pero hindi siya pinansin ni Rodel. Bumagsak sa sahig ang bata. Parang nilamon ng sariling gutom at galit. Nanginginig ito. Parang may kung anong bumabalot sa katawan niya. "Hindi na siya pwedeng manatili dito," madiin na sabi ni Kapitan Nestor. "Kailangan natin siyang pigilan bago may sumunod pang mamatay." Nang makalabas sila sa bahay ni Aling Nati, mabilis silang tumakbo pabalik sa plaza. Doon ay agad nilang ipinaalam sa ibang residente ang tungkol kay Rodel. "Demonyo na yung bata, hindi na siya tao," sigaw ni Mang Luis. "Papatayin tayo niyan kung hindi natin mauunahan." "Paano nangyari yun?" sagot ni Aling Rosa, namumutla sa takot. Ipinaliwanag ni Kapitan Nestor ang lahat, kung paano natagpuan ni Aling Nati si Rodel sa kakahuyan, kung paano dahan-dahang lumalala ang kanyang kondisyon, at kung paano nawala si Mang Enrico matapos silang makita si Rodel sa gubat. "Kailangan natin siyang pigilan," sabi ng kapitan. "Pero hindi natin siya pwede basta patayin. Bata pa rin siya." Nagkatinginan ng mga tao. Sino ba ang may lakas ng loob na pumatay ng isang bata kahit na ito ay hindi na mukhang tao? Pero bago pa nila mapagdesisyonan ang gagawin, may narinig silang malakas na ungol mula sa direksyon ng bahay ni Aling Nati. Nang tumingin sila pabalik, nakita nilang nakatayo si Rodel sa bubong ng bahay. Ang kanyang katawan ay nakayuko, parang hayop na nakaposisyon para umatake. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita ang kanyang pulang mga mata at ang mahahabang kuko na para ng isang mabangis na halimaw. "Diyos ko!" bulong ni Dario. "Paano siya nakalabas?" Nang biglang lumundag si Rodel pababa sa kalsada, nagsigawan ng mga tao. Mabilis siyang kumilos, isang patakbo na halos hindi makita ng mata. "Takbo!" sigaw ng isang residente. Nagkagulo ang buong baryo. Ang iba ay pumasok sa kanilang bahay at nagkandado ng pinto. Ang iba naman ay mabilis na tumakbo papunta sa simbahan. Samantala, si Kapitan Nestor, Dario, Rico at Kaloy ay naiwan sa plaza. Pinagmamasdan kung paano gumagalaw si Rodel. Mabilis, maliksi, parang isang gutom na hayop na hindi mapakali. "Hindi natin siya kayang patayin sa normal na paraan," sabi ni Rico. "Kailangan nating malaman kung paano natin siya mapipigilan." "Baka may paraan si Padre Julian," sabi ni Kaloy. "Alam niya ang tungkol sa mga sumpa at sa mga kakaibang nangyayari rito sa baryo." Nagkatinginan ang apat. Wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang pumunta sa simbahan bago pa sila unahin ni Rodel. Pagdating sa simbahan, nagkulong agad sila sa loob.
Si Padre Julian, isang matandang pare na may puting buhok at matatalas na mata, ay nakatayo sa harapan ng altar. Nakatingin sa kanila na parang alam na niya ang dahilan ng kanilang pagdating. "Kayo rin ba ang nakakita sa kanya?" tanong ng pare. Nagkatinginan sina Dario. "Alam mo na tungkol kay Rodel?" tanong ni Kapitan Nestor. Tumango ang pare. Ang batang yon, hindi na siya tao. Isa na siyang nilalang na nabubuhay sa dilim. "Paano siya napunta rito?" tanong ni Aling Nati, na ngayon ay namumutla at halos hindi na makapagsalita. Lumapit si Padre Julian sa isang lumang aklat at binuksan ito. Pinakita niya ang isang ilustrasyon, isang batang may pulang mata at matatalas na ngipin. Ang tawag sa kanila ay aswang kagat, paliwanag ng pare. Isang uri ng halimaw na hindi namamana kundi nalilipat sa mga batang inabandona sa gubat. "Paanong nalilipat?" tanong ni Dario. "Kapag ang isang bata ay naiwan sa isang sagradong lupa na hindi nababantayan ng Diyos, ang gutom ng mga nilalang sa dilim ay sumasanib sa kanyang katawan. Hindi siya namamatay, pero unti-unti siyang nagiging halimaw. At sa paglipas ng panahon, nawawala ang kanyang kaluluwa hanggang sa wala nang matira kundi gutom. Nanlamig ang lahat. At ano ang paraan para mapigilan siya?" tanong ni Kapitan Nestor. Pumikit si Padre Julian at huminga ng malalim. "May paraan," sabi niya. "Pero hindi ito madali." Sa labas ng simbahan, narinig nila ang isang malakas na sigaw. Nakita nila si Rodel, nakatayo sa gitna ng plaza, tinatamaan ng ilaw ng buwan. At sa unang pagkakataon, nakita nilang lumuluha ito. "Lola," mahina nitong sabi, "tulungan mo ako." Napaluhod si Aling Nati. Bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Pero alam nilang hindi na siya maililigtas sa normal na paraan. Kailangan na nilang pumili. Papatayin ba nila si Rodel o hahanapin ang paraan para maibalik siya sa pagiging tao? Habang ang gutom na halimaw ay nakatayo sa harapan nila, naghihintay ng kasagutan. Sa harap ng simbahan, nakatayo si Rodel. Hubad ang pangitaas, namumutla ang balat at nanginginig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Namumula ang kanyang mga mata. Pero sa kabila ng pagiging halimaw, may isang bagay silang napansin sa kanya ngayon na hindi nila nakita noon. Luha. "Lola, tulungan mo ako." Mahina niyang sabi. Ang boses ay parang isang batang naliligaw. Ngunit kahit nanginginig siya at mukhang mahina, alam nilang hindi nila dapat ipagwalang bahala ang panganib. Sa loob ng isang iglap, maaaring mawala ang kaunting pagkalinaw ng isip ni Rodel at bumalik ang gutom na bumabalot sa kanyang pagkatao. "Padre Julian, anong gagawin natin?" tanong ni Kapitan Nestor. Hawak-hawak ang kanyang itak. Ang matandang pare ay nakatayo sa harap ng altar. Malalim ang iniisip. Hawak niya ang isang lumang libro. Baka sa isang pahina kung saan nakaguhit ang isang nilalang na katulad ng kay Rodel. Maliit ang katawan, matulis sa mga kuko at may matatalas na ngipin. "May dalawang paraan," sabi ni Padre Julian. "Patayin siya o ibalik ang kanyang kaluluwa." Nagkatinginan ng mga tao sa loob ng simbahan. Iyon ang sandali ng desisyon. Isang hakbang na hindi na maaaring balikan. "Hindi natin siya pwedeng hayaang mabuhay ng ganito," sabi ni Mang Luis. "Kahit na anong gawin natin, isa na siyang halimaw. Wala nang babalik na batang normal." "Pero siya pa rin ang apo ko," umiiyak na sagot ni Aling Nati.
Nakita niyo ba ang mata niya? Hindi pa siya tuluyang nawawala. May natitira pang kaunting rodel sa loob niya. At paano kung pumatay na naman siya? Putol ni Rico, namumutla rin sa kaba. Ano ang gagawin natin kung bumalik na naman ang gutom niya? Nagpigil ng hininga si Kapitan Nestor. Alam niyang hindi madaling sagutin ang tanong ng mga ito. Lahat sila ay natatakot, pero sa kabila ng takot, may bahagi sa kanya na nag-aalangan. Tumingin siya kay Padre Julian. Kung ibabalik natin ang kanyang kaluluwa, paano natin gagawin iyon? Huminga ng malalim ang pare bago sumagot. Ang isang aswang kagat ay nilalang na pinamamahayan ng gutom. Kailangan nating tanggalin ang gutom na iyon at punuin siya ng pananampalataya. Inikot niya ang mga mata sa paligid. Dapat natin siyang isailalim sa isang orasyon. Isang panalangin na may kasamang pagkatali sa kanyang katawan upang hindi siya makawala habang pinapalayas natin ang gutom na bumabalot sa kanya. At paano kung hindi ito gumana? Tanong ni Kaloy. Tumingin sa kanya ang pare. Seryoso ang muka. Kung hindi gagana, kailangan nating tapusin ang buhay niya bago pa siya makapatay muli. Nagkumpulan ang mga kalalakihan sa baryo upang dalhin si Rodel sa loob ng simbahan. Kahit payat, matindi ang lakas ng bata. Kumakawala siya sa kanilang pagkakahawak. Pero nang dumampi sa kanya ang kamay ni Padre Julian, bigla siyang napahinto. Huminahon ka, anak, sabi ng pare. Tutulungan ka namin. Dahan-dahang napayuko si Rodel. Unti-unting nawawala ang lakas. Pinusasan nila siya gamit ang lubid na binasbasan ng banal na tubig at pinaupo sa gitna ng altar. Ang kanyang katawan ay nanginginig, pawis na pawis, at patuloy na umaalulong na parang hayop. Masakit, masakit, Lola, ungol niya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga pulang mata. Hindi napigilan ni Aling Nati ang sarili at lumapit sa kanyang apo. Hinawakan niya ang pisngi nito. Hinagod ang dugoang buhok at bumulong. Andito lang ako, anak. Hindi kita iiwan. Sinimulan ni Padre Julian ang orasyon. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, lalong lumalakas ang sigaw ni Rodel. Ang kanyang katawan ay lumalaban, pilit na pumipiglas sa mga lubid. Pero hindi niya matakasan ang kapangyarihan na pumapalibot sa kanya. Diyos ko, nasusunog ang balat niya, sigaw ni Dario. Naglabasan ang mga ugat ni Rodel. Parang may kung anong itim na likidong gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Lumalakas ng lumalakas ang kanyang sigaw hanggang sa biglang napatigil ito at napalitan ng isang halakhak na hindi tunog ng isang bata. Wala kayong magagawa, sigaw ng isang tinig. Pero hindi ito si Rodel. Pag-aari ko na ang katawan ng batang ito. Lalong lumakas ang dasal ni Padre Julian. Biglang lumundag si Rodel. Naputol ang isang bahagi ng lubid. Halos matumba ang mga tao sa simbahan sa lakas ng alingawngaw ng kanyang sigaw. Kapitan, ngayon na, sigaw ni Padre Julian. Sa isang mabilis na galaw, hinampas ni Kapitan Nestor ng itak ang isa sa mga binte ni Rodel. Sumigaw ang bata sa sakit at napaluhod. Ngunit imbis na umiyak, napangisi siya. Ang kanyang mata ay puno ng kabaliwan. Hindi ninyo ako matatalo, sabi niya. Nanginginig ang boses. Nagugutom ako. Kailangan ko ng laman. Sa isang iglap, lumundag siya kay Aling Nati. Pero bago siya makalapit, sinabuyan siya ng banal na tubig ni Padre Julian. Napasigaw si Rodel sa sakit. Nangingisay siya sa sahig.
Nagliliyab ang kanyang balat at unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging halimaw, bumalik sa katawan ng isang batang payat, sugatan at walang malay. Humihingal si Aling Nati, hindi makapaniwala sa nakita niya. "Rodel," mahina niyang sabi. "Anak, naririnig mo ba ako?" Bumukas ang mata ni Rodel. Ngumiti siya. Pero sa unang pagkakataon, wala nang gutom sa kanyang mga mata. "Lola," bulong niya. Nangingilid ang luha. "Pagod na ako." At sa huling oras, dahan-dahan siyang napapikit at bumagsak ang kanyang ulo sa kandungan ng matanda. Tahimik ang buong simbahan. Walang kumikilos. Lumipas ang ilang minuto bago nagsalita si Padre Julian. "Tapos na," mahina niyang sabi. Hawak-hawak ni Aling Nati ang katawan ng kanyang apo. Wala na itong malay. Wala nang halimaw sa loob ng kanyang katawan. Pero wala na rin ang buhay sa kanyang katawan. "Patawad, anak," umiiyak niyang bulong. "Hindi kita nailigtas sa tamang oras." Napayuko si Kapitan Nestor. Hawak pa rin ang dugoang itak. Si Dario, Rico at Kaloy ay nakatayo sa isang tabi. Namumutla at hindi alam ang sasabihin. Sa kabila ng lahat, nararamdaman nilang may nabawas sa kanila. Isang batang naging bahagi ng kanilang baryo. Isang batang hindi nila naagapan. At isang batang ngayon ay nasa piling na ng may kapal. Lumuhod si Padre Julian at nagdasal. Walang nagsalita, walang nagtanong. At sa unang pagkakataon, mula noong dumating si Rodel sa baryo, naging tahimik ang gabi. Ngunit sa labas ng simbahan, sa malayong bahagi ng kagubatan, may isang aninong gumagalaw. Isang nilalang na gutom na gutom. Wakas.